Ngayon ay tumungo na tayo sa ika-aralin 8. Ito ay ang pagsulat sa iba't ibang disiplina. Okay, so alam naman natin na mayroong iba't ibang kahulugan ng pagsulat. Pero narito ang kahulugan at kalikasan ng pagsulat. Sinasabing ang pagsulat ay paraan ng interkomunikasyon ng tao sa pamamagitan ng arbitraryong simbolo na minamarkahan upang makabuo ng isang sistema. Sa madaling salita, ang pagsulat ay gumagamit ng mga simbolo tulad ng mga letters. Ayan, para makabuo ng isang sistema o ng isang salita. Okay? Ang pagsulat ay pagsasalin sa papel o sa anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang kanilang kaisipan. Ito rin ay kapwa pisikal at mental na activity na ginagawa para sa iba't ibang layunin. Ibig sabihin, hindi lang basta gumagalaw ang kamay, kundi iniisip. Okay, pinag-iisipan kung ano ba ang isinusulat. Okay? Kapag kasi sinabi natin physical na activity, ayan, ginagamit ang kamay at mata. Mental naman, ginagamit ang utak, malamang, sa pagsusulat. Okay? Maaaring makabuo ng isang sulatin sa pamamagitan ng masistemang paraan, maaaring sa sistemang limitado o sa sistemang buo, at ang paraang ito ay magaganap sa pamamagitan ng pagpapahayag ng anumang konseptong nabuo ng sumulat sa tulong ng wika. Narito naman ang uri ng mga sulatin. Okay, una ay ang personal na sulatin. Ito ay informal at walang tiyak na balangkas. Ibig sabihin, walang sinusunod na format, walang sinusunod na kumbaga malaya ang paraan ng pagkakasulat dito. Maaring mong isulat ang maaari mong isulat ang naisin mo kung paano mo pwedeng simulan at kung paano mo pwedeng tapusin ang iyong sulatin. Okay? Pangalawa, yan, transactional na sulatin. Ito ay formal at maayos ang pagkakabuo at binibigyang focus ang impormasyon. Okay? Ibig sabihin, hindi, kumbaga may standard na sinusunod. Okay? Kinakailangan madaling maintindihan dahil ito ay mababasa ng ibang tao. Okay? At pangatlo, malikhaing sulatin. Ang focus naman dito ay ang imahinasyon. Yan ng manunulat, bagamat maaring piksyon at di-piksyon ang mga akdang isinusulat. Okay? So, pwedeng galing sa iyong sariling pagbubuo ng konsepto. Ayan, pwede doon magmula. So, narito yung mga halimbawa ng iba't ibang uri ng sulatin. Okay? Pagka sinabi natin personal na sulatin, pwedeng diary, tala, journal, pagbati, mensahe, at talambuhay. So, makikita dyan na talagang very personal yung mga sulatin. So, kayo na ang bahala kung paano ninyo isusulat ang mga ito. So, wala kang sinusunod na format. Okay? Sa transactional na sulatin, dito naman papasok ang liham pangalakal, liham pantanggap, panuto, plano, ulat, at advertismo. So, kinakailangan dito sa transactional, tama ang lahat ng impormasyon, totoo ang lahat ng impormasyon, at eksakto ang impormasyon na nakalahad sa mga ganitong uri ng mga sulatin. Okay? At kapag naman sinabi nating malikhaing sulatin, so dito na papasok yung parang mga akdang pampanitikan natin. Okay, kung maalala ninyo, tula, maikling kwento, awit, anekdota, bugtong, salawikain, alamat. Okay, so lahat ng yan ay
kabilang siya sa malikhaing sulatin. Okay, nandito naman yung mga katangian ng pagsulat. Siyempre, kinakailangan number 1, malinaw, tiyak at batid ang paksa ng manunulat. Okay? Kumbaga, walang paligoy-ligoy. Kapag nabasa na ang iyong sulatin, sa huli, magkakaroon sila ng conclusion na alam nila kung ano nga ba yung tinutukoy mo. Okay? Pangalawa, maayos. Tama ang pagkakasunod-sunod ng mga kaisipan. Okay, so napapansin ko kasi kapag siguro sa inyo, kayang-kaya na sumulat dahil kayo ay eduk students, ABCom students, ayan, Polsci, ayan, magaling talaga yan pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Pero napansin ko kasi doon sa mga CRIM, hindi sila marunong mag-focus ng kanilang mga essay, 'di ba? Minsan jump yung kanilang mga sinasabi sa isang essay. So, ang ending hindi ko naiintindihan yung kanilang gustong puntuhin. So, kinakailangan malinaw yung pagkakasunod-sunod. Parang halimbawa na lang yun, parang ang nagluluto ng adobo. Yung una, nilagay mo agad yung suka. So, parang hindi na nagmamatch. Okay. Pangatlo, wasto, sumasapat sa pangangailangan intelektual ng mambabasa. Ibig sabihin, kumbaga, naiintindihan, kayang intindihin ang level ng iyong sulatin. Baka naman kasi yung sulatin mo ay pang mga high Q lang. Hindi naman yung parang genius lang ang makakabasa nun. So, hindi naman. So, kinakailangan, tansyahin mo. Kaya ba itong maintindihan ng mga mambabasa ko? Kaya bang maunawaan? Kaya bang makuha yung mensahe na gusto kong ipabatid? So, kinakailangan wasto, kumbaga, appropriate sa kanila, sa target na readers mo. Okay? Pang-apat ay ang estetiko, maganda at madaling maunawaan ang kabuuan. Hindi yung after mong mabasa yung sulatin, mapapatanong ka ng ano daw? Hindi ko na-gets. So, kinakailangan after mabasa ng sulatin mo, may naintindihan, may aral na nakuha, naintindihan yung flow ng sulatin. Ayan, para hindi naman nako-confuse, no? Instead na nagkaroon ng bagong kaalaman yung mambabasa mo, ang ending nalito lalo, no? Kaya kinakailangan itong mga katangian na ito ay present kapag kayo ay susulat ng mga iba't ibang sulatin. Okay? Okay, hakbang sa pagsusulat. Siyempre, unang-una, kinakailangan pumili ng paksa. So, ikaw, tungkol nga ba saan ang gusto mong paksa? Okay? Maaring una, uri ng mambabasa. Ito yung mga kinakailangan mong isaalang-alang. Okay? Uri ng mambabasa. Ano ang edad, relihiyon, karanasan, o kasarian? Okay? Baka naman kasi taliwas yung gusto mong paksa sa target na readers mo. Okay? Kung ang readers mo ay mga kabataan, okay? So, syempre, kung ano yung suwak o yung patok sa kanila. Pangalawa, panahon. Dapat ay may kaugnayan sa kasalukuyan para naman nakare-relate yung mga readers mo kung sakali mang basahin nila ang iyong sulatin. Hindi yung napakatagal ng panahon na nangyari. So, paano kung hindi naman nabuhay yung taong yon sa panahon na yon? So, hindi siya makaka-relate. Okay, number 3 ay kabuluhan. Okay, significance, ito sa Ingles, dapat ay nahuhubog nito ang moral, espiritual at pisikal na aspekto ng bumabasa. Ibig sabihin, may makukuhang aral naman kahit papaano. Diba? Lalo sa mga, for example, kaya nga laging tinatanong kapag nagbabasa kayo ng story, ano ang aral na napulot mo sa kwento?
Okay, kinakailangan present yan sa lahat ng mga sulatin. Lalo na kapag masining na sulatin, ayan, yung mga alamat, maikling kwento, nobela, tula, okay, lahat may aral, lahat may kwento. Kasi yun naman yung purpose niya. Okay, yun yung layunin, kumbaga, or kabuluhan ng isang akda. Hindi yung gumawa ka ng sulatin, nonsense, wala pang aral, naging lalo magulo pa yung utak. Okay. Kung i-ano natin yan sa mga eduk, yan yung mga nakaka-relate na eduk students, di ba? Kinakailangan sa lesson plan natin o sa lesson plan ninyo na ginagawa ninyo ay nahuhubog hindi lang yung cognitive, hindi lang yung psychomotor, kundi yung affective. Meaning, may affective yung pagpapahalaga sa aralin, di ba? So, parang ganun din dito sa pagbuo ng tawag dito, ng isang sulatin. Okay? So, yun ang mga dapat mong isaalang-alang pag ikaw ay pipili ng isang paksa. Hindi lang yung trip mo lang, hindi lang yung gusto mo lang, no? Paano kung hindi naman yun pala ang trip ng target na reader mo? Okay? Number 2, pagkuha ng tala. Okay? Kinakailangan syempreng magsaliksik, magtanong, mag-interview, maghanap ng mga mapagkukunan ng mga kaugnay at karapat-dapat na kaisipan ng paksang tatalakayin. Okay? So, kung ikaw ay gagawa ng essay, alam naman natin na opinionated ang essay, pero hindi porke opinionated, gagawa ka na ng mga maling mga statement. Tama? Ganon din, kapag gumagawa ka ng mga masining na sulatin, okay, kinakailangan naman kahit papaano, tama yung sinasabi mo doon or makatotohanan. Although may mga fiction naman, pero alam mo yun, yung medyo talagang taliwas na, yung sinabing parang maganda. For example, minensyon mo dyan na maganda ang naging pamamalakad ng mga Kastila, hindi sila nang aapi. O, diba? Parang hindi naman tumutugma yun sa naging history. Okay? Kung ikaw naman ay susulat ng isang pananaliksik, ayan, syempre kinakailangang humanap ng mga sources, ng mga batayan, ng mga RRL, nang sa gayon ay magkaroon ka ng ideya, magkaroon ka ng, kumbaga, pandugtong, pangdagdag, suporta sa iyong mga sulatin. Okay, pwede ka rin namang magtanong, mag-interview, para naman mas maging, kumbaga, authentic yung at reliable yung sinusulat mo tungkol sa isang research. Okay, pangatlo ay ang aktwal na pagsulat. Okay, so nakahanda na yung paksa mo, nakahanda na rin yung mga information na kinakailangan mo para ikaw ay magsimula ng magsulat. So, ang aktwal na pagsusulat ay ang paghahanda ng burador. Ay isa sa mga panimulang gawain ng aktwal na pagsulat. Sa pagsulat ng burador, kailangang ituon ng manunulat ang kanyang susulatin sa mga sumusunod. Okay, number 1 is struktura at organisasyon o kaisahan. Ang introduction o panimula. Okay. Kinakailangan makita natin mayroong simula para naman kahit papaano may ideya. Diba? Ilagay mo dun sa simula kung ano ba yung tungkol ba saan ito. Kung research ha ang pinag-uusapan. Kung tungkol ba saan ang pananaliksik na ito. Ano ang kahalagahan ng pananaliksik? Okay, ano ang pangunahing suliranin? Mga ganyan. Okay, pangalawa, ang nilalaman ay kailangang tumutugon sa layunin ng pagsulat sa paksa, tema at presentasyon ng datos. Okay. So, kailangan lang naman talagang tugma, no, lahat ng mga isinusulat mo.
Okay, number 4 ay ang pag-e-edit at pagre-revisa. So, nakapagsulat ka na ng iyong sulatin. So, ito naman yung time na hindi naman porke nakasulat ka na, yun na yung final, di ba? So, titingnan natin kung ano pa yung pwedeng ma-edit, pwedeng madagdag, pwedeng mabawas, pwedeng makaltas. Okay, sakto. Kaya naman, ito yung kinakailangan na, kumbaga, yung babasahin mo, papasadahan mo ulit yung sinulat mo para kung sakali man na may mali kang makita ay maiayos mo yun. Okay? So, narito yung ilan sa mga mahalagang dapat ituon ng mga manunulat kapag sila ay sumusulat. Okay? Yung interest, ayon kay Krog Han, ang teksto ay nagtatalakay ng interes sa mga mababasa o nagpapasigla sa kanyang damdamin o saloobin. May kaisahan ng isang akda kung may isa lamang paksa ang tinatalakay. Okay, kaisahan ay nagpapakita ng pagkakaisa hindi lamang sa salita o pahayag na ginagamit ng mga manunulat kundi sa kabuuan ng mga akda o teksto. At ng letter C, pag-uugnay. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga pangungusap ay nabubuo ang isang akda o tekstong lubos na magkakakilala sa mga manunulat. So, naaral na natin kung paano magbuo ng mga sentences noong prelims. So, dapat alam niyo na yan. Narito naman ang mga tungkulin ng pagsusulat. Una ay tagapagtuklas. Nahahanap ng pagsulat ang mga bagong talino, paksa at karanasan. Tinuturuan ang taong maghanap, kilalanin at alamin ang kakayahan at kakayanan. Okay? So, kinakailangan may natutuklasan tayong bagong impormasyon na maaaring makatulong sa isang suliranin. Pangalawa, tagapagsiwalat. Ang mga balitang nasyonal, personal o kakaiba ay ihahayag sa ganitong paraan. Isiniwalat o inilalabas sa nakararami ang isang kaisipan o kaalaman nang sa gayon ay marami syempre ang makaalam. 'Di ba? Hindi lang yung gumawa ka nga ng napakagandang sulatin, napakagandang kwento, napakagandang research, pero ikaw lang ang nakababasa. Okay, so na kailangan pinapublish ang mga ito. Pangatlo ay ang tagapagtago. Ang mga talang hindi nais ihayag o dapat ingatan. Ang mga alaala ay naitatago at naiingatan dahil sa pagsulat. Okay? Pang-apat, tagapaglinang. Ayan, hinuhubog at pinauunlad ang mga paksa mula sa pinakapayak na anyo hanggang sa pinakamahalaga. Okay? So, makikita natin dapat yung, kumbaga, mula simple hanggang nagiging complex na paksa. So, kinakailangan na i-elaborate, nalilinang, okay, sa iyong sulatin. At ang panghuli ay ang layunin ng pagsulat. So, para ba kanino ka sumusulat? Okay? So, parang ano ba yung layunin ng pagsulat mo? Okay, number 1, dapat ay magpabatid. So, kinakailangan ipaalam ang bagong karunungan, bagong kaalaman na natuklasan mo sa pamamagitan ng pagsulat ng isang research. Okay. Pangalawa, mangganyak. Okay, pag sinabi natin mangganyak, manghikayat sa paniniwala. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga natuklasan mo sa iyong sulatin, sa iyong pananaliksik, mahikayat mo yung mga tao na paniwalaan yung ganito kasi nga napatunayan mo sa isang pag-aaral. At pangatlo ay tumuklas. Okay, kilalanin ang mga natatagong katangian. Ibig sabihin, kinakailangan tuklasin mo pa kung ano yung mga hindi pa nalalaman ng ibang tao. Okay, narito pa pala yung masining na pagsulat. So, kinakailangan paulit-ulit lang humanap ng paksa. Pangalawa, huwag magpasok na makaisipang di kaugnay para hindi nakaka-confuse. Okay, pangatlo, gawing simple
ang mga salita, lalo na kung ang target audience mo ay yung mga kabataan, mga teenager na ganyan na hindi naman lahat ay marunong umintindi ng mga malalalim na salita. Okay, pang-apat, alisin ng ideyang hindi mahalaga. Okay, para hindi magdulot ng kalituhan. Number 5, ipakita sa pagsusulat ang tinig ng may akda. Ibig sabihin namamayani dito yung boses, hindi naman literal na parang naririnig ka. Yung kumbaga ano yung gusto mong iparating sa kanila. Okay, kumbaga damang-dama ng mga readers mo yung gusto mong sabihin. At pang-apat, kinakailangan maging tapat, isulat ang nararamdaman. At pang-pito, pahalagahan ang mga mambabasa. So, kinakailangan hindi ka nag-aaksaya ng oras nila. Kinakailangan kapag binasa nila yung sulatin, masasabi nilang worth it na binasa nila ang iyong isinulat. Okay? So, narito ang mga paraan sa pagsusulat ng isang sulating masining. Okay, ngayon naman para sa gawain 2, nasusubok ng inyong nasusubok sa inyong kagalingan para sa pagsulat ng isang sulatin. So, ang napili ko na lamang ay ang sumulat kayo ng maikling kuwento. Okay? So, sumulat ng sariling malikhaing akda sa anyong maikling kuwento. Okay? Malaya kayong pumili ng kahit na anong paksa na inyong gagawan ng maikling kwento. Kinakailangang isaalang-alang ang gabay para sa masining na pagsulat. Okay, maglagay ng mga larawan kung kinakailangan nang sa gayon ay maunawaan ko kung ano ba yung kuwento o kung tungkol ba saan ang isang sulatin na inyong gagawin. Okay, maaaring printed at maaari din namang handwritten kung ito ay inyong naisin. Okay? Ang gawain na ito ay kinakailangang maipasa sa susunod na linggo, next week, Thursday. Ayan, para mahaba-haba yung time ninyong makagawa ng maikling kuwento. So, dito na nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa Aralin 8.